Ang dalangin ko po para sa ating lahat ay patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na ang Diyos po ay merong mabuting kalooban at ang ating Diyos po ay merong mabuting plano para sa ating lahat. Na sa ating buhay ngayon, maunawaan natin na hindi sariling kalooban at hindi sariling plano natin ang dapat na masunod. Na hindi tayo ang gumagawa ng sarili nating plano dahil meron ng plano para sa atin ang Diyos. Meron ng plano para sa iyo, meron ng plano para sa akin, meron ng plano ang Diyos para sa ating lahat. At ang plano po na yon ay yun yung ating tinutuklas sa tuwing at patuloy nating pagbabasa ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, ang version po pala ng Biblia na ating gagamitin o yung ating babasahin po sa Tagalog ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English naman pong salin ay New American Standard Bible ang ating gagamitin. Balikan po natin yung idea, yung kaisipan patungkol sa plano ng Diyos. Dahil habang nahahayag sa atin ang plano ng Diyos, magbubunga naman po yan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ang plano ng Diyos dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Kung bakit ba tayo nasa ganitong kalagayan ngayon? Ano ba yung plano ng Diyos? Bakit pinapahintulutan na mangyari sa atin ang mga nararanasan natin ngayon? At kung may plano siya sa atin, saan niya tayo nais na dalhin? Kung may plano sa atin ang Diyos, anong landas ang dapat nating tahakin? Nawa po sa bawat pananalangin at pagbabasa mo po ng Biblia, maging maliwanag po para sa iyo ang kasagutan sa ilang mga katanungang ating nabanggit. Na maunawaan nating sa ating buhay po, may layunin. Sa ating buhay po, may purpose ang Diyos. Na kaya tayo naririto sa buhay na ito, na kaya nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay at mga pangyayari para po maisakatuparan natin ang kalooban ng Diyos at para po maisakatuparan natin ang layunin ng Diyos sa atin. At ang layunin po ng Diyos, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa Kanya mismo. Yung purpose ng Diyos para sa atin ay matatagpuan natin sa Diyos mismo dahil siya ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. So, sa Kanya natin matatagpuan kung ano yung purpose ng pagkakalikha niya sa atin. And bilang mga mananampalataya po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, isang magandang talata po ang ating pag-aaralan ngayon at patuloy na uunawain kung ano ba ang sinasabi nito sa atin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at bilang isang individual na mga mananampalataya. Ano kaya yung sinasabi sa atin ngayon, ang sasabihin sa atin ang salita ng Diyos at kung bakit nga ba tayo dapat na magtiwala sa ating Diyos. Ito po yung ating pag-aaralan mula po sa Psalms chapter 62 sa verse 8. Sinasabi po dito, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Isang talata na magpapaalala sa atin na magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Patuloy tayong magtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Na anuman po yung ating pinagdadaan ng hirap, ay ilapit natin yan o kaya ilagak natin yan sa Diyos. At inihahayag din po ng talatang ito na meron tayong Diyos na maasahan. Na meron tayong Diyos na matibay na masasandalan, ating kanlungan o kublihan. Basahin natin ang verse na ito sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi po, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Sa verse na ito, may 3 punto po o 3 teaching po yung ating tatalakayin sa pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Una po, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Ano nga ba yung ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Paano ba magtiwala sa Diyos? O kaya, paano natin ito mailalatag sa ating pamumuhay? Yung pagtitiwala sa Diyos, paano ba natin mai-apply? Paano ba mailalatag sa ating pamumuhay? Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos? Lalong-lalo na
sa mga pagkakataon na tayo ay sinusubok o kaya nalalagay sa mahihirap na kalagayan. Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Sa atin pong main verse, sinasabi po kasi, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Madali itong pagtitiwala sa Diyos kung hindi tayo nakakaranas ng pagsubok. Mas madali itong magtiwala tayo sa Diyos kung laging maalwan ang ating buhay. Pero paano kung marami tayong alalahanin? Paano kung marami tayong kabagabagan? Paano kung humaharap tayo ngayon sa bagay o kaya sa pangyayari na kinatatakutan natin? Masusunod ba natin ito? Itong sinasabi dito na trust in Him at all times. Mababasa naman po natin sa chapter 56 dito pa rin sa Book of Psalms sa verse 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pwede pa natin itong maging maging memory verse. Ang ganda ding talata ito. Pwede natin itong isaisip at itanim sa ating puso. When I am afraid, I will put my trust in you. Sa mga pagkakataon pala na nakakaramdam tayo ng takot, yun pala yung tamang oras na dapat lalo tayong magtiwala sa Diyos. At isa pa pong go-to verse ang madalas nating binabasa sa Old Testament sa Proverbs chapter 3, dito sa verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ang pagtitiwala sa Diyos, siya naman pong hindi pananalig sa sariling pangunawa. Ang pagtitiwala sa Diyos, isang uri ng paghilig, paglin o paglipat ng ating timbang sa Diyos sa halip na sa ating sarili o kaya sa halip na sa tao. At mangyayari po iyan sa atin yung trust in the Lord kung marerealize natin na hindi pala tayo yung may control ng ating buhay, na hindi pala tayo ang may-ari ng ating buhay. At mangyayari po sa atin yung trust in the Lord na yan kung mauunawaan natin na limitado lang yung ating kakayahan. Ang pagtitiwala ay pagpapaubaya na pagharian ng Diyos ang ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula sa isang tiyak at sinadyang desisyon. At kasabay nun yung pagtalikod sa pagtitiwala sa ating sarili at sa ating sariling pangunawa. Na sa halip po na sa sarili nating unawa tayo nagtitiwala o kaya sa tao tayo nagtitiwala, inililipat natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. So, sino man tayo ngayon? Ano man yung kalagayan mo, ano man yung kalagayan nating lahat, gaano ka man katagumpay ngayon, or gaano man tayo nahihirapan sa ngayon, kailangan pong umabot tayo sa kaisipan na hindi sa sarili nating unawa tayo dapat manalig. Tinuturuan tayo madalas ng karunungan ng mundo. Ang payo, ang kaisipan na madalas itinuturo sa tao ng sanlibutan ay sinasabi na alam ko ito, kaya ko ito. O kaya alam ko na yan, kaya ko na yan. Nakatuon lagi sa sarili. Sa pagharap natin sa isang sitwasyon, ano man yung kinalalagyan mo po, mahirap o madali na sitwasyon, nawa po ang una nating tugon ay hindi sa sarili nating pangunawa, kundi po higit na pagtitiwala, buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos po ay pagpili at desisyon natin na pagtiwalaan ang Diyos. Dahil kung ihahambing natin, kaya tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi kung ihahambing natin sa ating sarili, kung ihahambing natin ang Diyos sa tao, alam nating higit na mabuti ang Diyos. At talagang tunay na mabuti ang Diyos. Alam nating hindi magkakamali ang Diyos. At alam nating katiwa-tiwala ang Diyos. Tayo po ng mga tao, maging yung ating kaunawaan na hindi maihahambing sa Diyos. Kaya sa Panginoon tayo buong pusong magtiwala. Again, ang pagtitiwala po, paghilig
pagkapit, pagsuko sa kamay ng Diyos sa lahat ng oras. Trust Him at all times. Tulad din ng mensahe sa sulat ni Propeta Isaias. Basahin po natin yung Isaiah chapter 26. Dito po sa verse 4. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Yung sabi po dito ni Propeta Isaias, trust in the Lord. Dito sa sulat na ito ni Propeta Isaias, trust in the Lord forever. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binabasa natin ngayon, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. At marami sa atin makaka-relate siguro or nararanasan ito na habang nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, lalo namang nahahayag sa atin kung sino siya. Na habang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, lalong nahayag sa atin yung dakilang katangian niya. Katulad dito sa talatang ito, isang batong walang hanggan. Na habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, mas nakikita natin kung gaano kadakila, gaano ka-secured sa ating Panginoon. Habang nagtitiwala tayo sa Diyos, mas nahayag yung greater glory ng Diyos. Ang kamangha-mangha pong katangian at kamangha-manghang gawa ng Diyos, madalas po nakatago yan sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero yung kamangha-manghang katangian at kamangha-manghang gawa ng Diyos, nahayag naman yan sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, kung gusto mo po na makita, kung gusto mo po na maranasan yung dakilang katangian at pagkilos ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, hindi din po mahahayag sa atin yung dakilang katangian at dakilang gawa ng Diyos. Kasi nasa kadiliman tayo. Wala tayong pangunawa. Hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Puno tayo ng ating sarili, ng pagiging makasarili. Hindi natin makita ang katangian ng Diyos. Sarado yung isip natin sa layunin ng Diyos. Kung hindi po tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Pero kung tayo po ay mga mananampalataya, nahayag sa atin ang dakilang pagkilos at dakilang katangian ng Diyos. Halimbawa, sa tuwing nananalangin tayo, nakikita natin na kayang tugunin ng Diyos yung ating mga dalangin. Nakikita natin na kumikilos ang Diyos. Minsan sa mga hindi pa inaasahang pagkakataon at sitwasyon. Na tunay na maaasahan natin siya sa ating buhay. Nararanasan niya madalas ng marami sa atin. Ihahayag ng Diyos ang mga katangian niya, ihahayag ng Diyos ang mga plano niya sa iyo, ihahayag ng Diyos kung sino siya, ihahayag niya ito sa atin sa tuwing tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakagandang basahin yung talatang ito at tandaan, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman. Na itong ating Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan forever, walang hanggan. Tulad ng nakapalaob na mensahe sa ating pangunahing talatang pinag-aaralan doon sa Psalms, sa chapter 62 sa verse 8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Trust in Him at all times, o people. So, unang punto po, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Kalawa, ilagak ang pasanin sa Diyos. Ano man yung sitwasyon mo. Ano man yung kalagayan natin. Maring meron sa atin may mabigat na pasanin sa buhay. Or kaya meron tayong mga kakilala na dumadaan sa pagsubok. Ano yung ipapayo natin? Ito, ilagak ang pasanin sa Diyos. Yan po yung ikalawang punto sa pagtuturo sa atin ngayon. Sabi po dito, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Hindi natin alam kung anong pasanin ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, no? Maring siguro iba may idea sa bawat isa or sa iba. Pero sa kabuuan, tayo lahat, hindi natin nalalaman kung ano-anong klaseng mga pasanin ang pinapasan at pinagdadaanan ng bawat isa. Pero malamang marami sa atin, may kanya-kanyang dinadalang pagsubok. Maaring pagsubok sa sarili mo, o kaya problema sa pamilya mo, o kaya pasanin sa trabaho o pag-aaral.
o kaya maging sa buhay pananampalataya mo. Pwedeng iba-iba, no? Pwedeng hindi natin malaman kung ano yun, pero natitiyak natin na malamang marami sa atin may mga dinadalang pagsubok. Ayon dito, ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Basahin natin ang talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version, yung point na yon. Sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Ano po yung pasaning pinagdadaanan mo ngayon? Hirap ka financially? O kaya may problema ka sa relasyon mo sa asawa mo? Marahil meron kang karamdamang pisikal na sinusuong, or kung hindi man ikaw, meron kang mahal sa buhay na nakakaranas ng malubhang karamdaman. O kaya ang pasanin mo ngayon ay tungkol sa relationship mo sa parents mo, o kaya relasyon mo sa mga anak mo, or may mabigat kang problema sa kabuhayan mo, sa trabaho, sa negosyo. Ano man po na pinagdadaanan mo, kapatid, anumang pasanin ang dinadala mo ngayon, sinasabi sa atin dito, ilagak natin yan sa ating Diyos. Idalangin mo sa Diyos. Pour out your heart before Him. Ibuhos mo, pour out, ilagak mo ang lahat. Ang encouragement nga po ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, basahin natin yung Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Be anxious for nothing. Tapos sa last part, let your request be made known to God. Lalapit tayo sa Diyos, ilalagak natin ang ating mga pasanin dahil alam natin na mas nauunawaan ng Diyos ang ating sitwasyon. Mas nauunawaan ng Diyos higit sa pagkaunawa natin sa ating sitwasyon. Sa halip na mag-alala, sa halip na mabalisa, ipaalam at ilagak natin sa Diyos anumang mga pagsubok na nararanasan natin ngayon. Sabi nga po ng psalmist sa chapter 142, sa verse 2, ibinubuhos ko sa kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa kanyang harapan ang aking suliranin. May pasanin kang sinusuong? Ano ang iyong daing? Pour out. Sabihin mo. Ibuhos mo sa harapan ng Diyos. Ano mang suliranin mo, pwede nating ibuhos ang lahat sa harapan ng Diyos. Bakit pwede nating ibuhos sa harap ng Diyos? Bukod po kasi sa makapangyarihan ng ating Diyos, kaya natin pwedeng ibuhos sa harap ng Diyos ang ating mga daing at ang ating mga suliranin kasi nagmamalasakit siya sa atin. Sa sulat ni Apostle Peter sa unang Pedro chapter 5 sa verse 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Bakit daw po? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Casting all your anxiety on Him because He cares for you. Pwede mo talagang ilagak sa Diyos ang anumang pasanin mo ngayon dahil ayon dito, He cares for you. May mga problema tayong hindi natin kayang pasanin mag-isa. Nais ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na magtiwala tayo sa Kanya. Na meron tayong malalapitan pala. At yung lalapitan natin na yun ay nagmamalasakit sa atin. At anuman po na inilagak, anuman po na ipinagkatiwala natin sa Diyos, hayaan natin ang Diyos ang tumulong sa atin na magresolba. Anumang alalahanin yung ipinagkatiwala natin sa Kanya, hayaan natin ang Diyos na tulungan niya tayo. At kung babalikan nga natin yung ating main verse, sabi po, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas.
pour out your heart before Him. Huwag natin kakaligtaan, nagmamalasakit siya sa atin. Kung anumang pasanin ang dinadala mo sa buhay, kung mabigat ang iyong damdamin o puso ngayon, kung pakiramdam mo ngayon ay may mabigat na nakaatang sa iyong balikat, may mabigat na nakapasan sa iyo ngayon, pwede mo po na ilagak lahat yan sa Diyos. Kanya-kanya tayong pagsubok eh. Kanya-kanya tayong pinapasan sa buhay. Ano man yun. Lahat tayo, magkakaiba man, marami man tayong pinapasan, pero lahat po tayo may iisang pagkakataon. Iba-iba man yung ating sitwasyon, pero pare-pareho tayo ngayong may opportunity na lumapit at ilagak sa Diyos ang ating mga pasanin. So, magpakatotoo tayo sa harap ng Diyos. Magpakumbaba, sumuko sa harap ng Diyos. Sa pribadong oras at pribadong lugar mo po, we can pour out our hearts before God. Lahat ng pasaning nararamdaman mo, lahat ng pagsubok, kabigatan, alalahanin, kabagabagan, lahat ng pasaning nararamdaman mo ngayon, ilagak mo ito sa Diyos. Tandaan mo po, uulitin ko yung galing doon sa sulat ni Apostle Peter, sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya buong kapakumbabaan na magtiwala sa Diyos at ang anumang pasanin sa iyong puso sa ngayon ay nararanasan mo, ihayag mo yan. Ilagak mo lahat sa Diyos. Kaya number 1, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Number 2, ilagak ang pasanin sa Diyos. And number 3, ang Diyos ang kanlungan. Ang salita ng Diyos ay mapanghahawakan natin. Pwede siyang pagkatiwalaan. Ang Diyos pwedeng pagkatiwalaan dahil ang Diyos po ang ating kanlungan. Sinasabi nga po sa talatang ito, para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Natalakay na yan natin dati dito sa midweek service natin. Yung God is a refuge for us. Ang idea po nito, sa panahon lalo na po ng Old Testament, kapag sinasakop yung bansa nila ng malalakas na kalaban, meron silang lugar kanlungan. Lugar na palibot ng matitibay at matataas na pader. At sa loob nun, nandun yung lakas ng depensa, nandun yung tulong na kailangan para mabuhay, at isang ligtas na lugar yon, protektado sila sa loob nun. Yun yung kanlungan. Para sa atin naman po, kung may umaatake sa atin na matitinding kalaban, alalahanin, problema, pagsubok, ano man yun, meron tayong matatakbuhan. Tatandaan natin, merong mag-iingat sa atin, merong magpoprotekta sa atin. God is a refuge for us. Ang version po sa Revised Tagalog na popular na salin, itong para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sabi po dito sa RTPB, siya ang kublihang may dulot na lunas. Bilang isang mananampalataya, ikaw po ay may kublihan. At kung ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos, may lunas sa bawat pasanin mo. Or kung tayo naman po ay hindi pa lubusang nagtitiwala at hindi pa lubusang sumasampalataya sa Diyos, inihahayag sa atin ang salita ng Diyos na merong Ama sa langit na naghihintay na manumbalik tayo sa Kanya upang maranasan natin ang pagkalinga ng ating Diyos. Habang tayo ay nasa Kanyang kanlungan. Kakalingain niya tayo. Kung tayo po ay tumalikod sa Diyos, kung tayo po ay namuhay sa kasalanan, ngayon po ang tamang oras para tayo ay manumbalik sa ating kanlungan, ang Diyos. God is a refuge for us. Basahin natin itong Proverbs chapter 14 sa verse 26. Sa takot sa Panginoon, ang tao'y may pagtitiwalang
matibay. At ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan. And his children will have refuge. Sinasabi po dito, yung taong may paggalang, yung taong may pagsunod sa Panginoon, meron daw pong kapayapaan at may katatagan sa sambahayan. So, may magkakaroon ng kanlungan. At ang isa pa pong ideya ng refuge o yung kanlungan ay yung lap. Kung ikaw ay isang anak na nakakanlong sa lap ng tatay mo, feeling mo secured ka, protektado ka, naiingatan ka. Ang anak na nasa kanlungan ng magulang ay iniingatan ng magulang. Ganon din po tayo sa ating Diyos. Kumanlong lamang tayo sa ating Amang Diyos at mararanasan natin ang proteksyon niya, ang pagkalinga niya, at higit sa lahat, ang pagliligtas niya sa atin. Basahin natin tong Hebreo chapter 6 sa verse 18. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkakaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. Muli po bilang mga mananampalataya, mga nagtungo sa kanlungan, who have taken refuge, tayo ay may kublihan. Tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos. Tayo ay umasa sa lunas ng bawat pasanin nating inilagak sa Diyos. So ito po ang katuruan at paalala sa ating talakayan ngayon mula po sa Psalms chapter 62 sa verse 8. Tatlong teaching po, tatlong punto po. Number 1, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Number 2, ilagak ang pasanin sa Diyos. And number 3, ang Diyos ang kandungan. Bilang mga mananampalataya, nawa maranasan natin ito. Na habang nagtitiwala tayo sa Diyos, mas namamangha naman tayo sa Kanya dahil nakikita natin kung paano siya kumilos sa ating buhay. At nakikita natin kung paano siya maaasahan bilang kublihan, bilang kanlungan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras, anuman ang pinagdadaanan natin. Manalangin, ilagak ang mga pasanin sa Diyos, at umasa sa tulong na ipagkakaloob niya. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsama hanggang sa makatapos tayo sa ating gawain ngayon. Sa Diyos po ang kapurihan at sumainyo naman po ang biyaya ng salita ng Diyos. Hanggang dito po at inaanyayahan ko ang bawat isa na magkasama-sama tayo sa darating na araw ng linggo, alas 4 po ng hapon para sa ating Sunday worship service at syempre po sa susunod na Thursday ulit. Magkasama-sama po tayo. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi at manalangin po tayo.